Hello guys, welcome back po sa ating channel. Maraming salamat sa mga bago nating subscribers at sa mga hindi pa po naka-subscribe. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at pindutin niyo na rin ang bell icon para ma-notify kayo kung may bago tayong video. So guys, ang pag-uusapan natin ngayon is kung paano mag-renew ng ating mga Siemens book ngayong 2020. Okay guys, umpisahan na natin. Dahil nandito sa bahay, gawa muna tayo ng mga tutorial sa ating mga kabaro, sa ating mga kababayan. So guys, in this video, ipapakita ko sa inyo o ituturo ko sa inyo kung paano mag-renew ng Siemens book ngayong 2020. So guys, gusto ko lang ipaalam sa inyo na ang renewal po ng ating mga Siemens book ay wala na sa dating website ng Marina. Wala na po sa kanilang dating website na mismo, yung Marina mismo. Kung mapapansin nyo po pag inopen nyo yung ito yung website nila. Kung makikita nyo, hindi na natin ma-access yung sa renewal ng Siemens book. Pero yung examination, pwede pa nating ma-access. So, ayan guys, wala na. Ang nakalagay na lang dito, pwedeng ma-access ay yung sa COP, yung mga certification, at saka yung sa examination. So, wala na po sa dating mismo account. So, ang gagawin natin, pupunta tayo sa ating internet browser para fill up tayo ng application sa bago nilang website. So, dito tayo pupunta. Ang i-type natin, SID SRB. So, yan. Click natin yan para ma-search yung kanilang website. Ito, lalabas sid.marina.gov.ph. So, click natin yan. Bagong website nila. So, ito yung makikita nyo. Pag in-open nyo yung website nila, Maritime Industry Authority, nakalagay dito sa taas, SID SRB Appointment System. So, dito na po yung bagong appointment system nila. Wala na sa dating mismo natin. So, nakalagay dito sa taas, yan, kung makikita nyo ito, start, tapos requirements, tapos yung fees. So, i-click muna natin po yung nasa gitna ito. Yan, click natin yan, requirements, para makita natin ang mga kailangan nating requirements sa pagkuha ng, ito, may nakalagay ng type of application, new, renewal, loss, damage, yan, nakalagay na dyan. Kung bago kayong kukuha, tapos SID meron na din dito, documentary requirements. So ito, yung nasa taas na SRB, ito makikita nyo yan, SRB. Itong nasa 1 to 6, ito yung mga bago pa lamang mag-a-apply. Ito, birth certificate, yan, marriage contract, if ito for married woman, valid NBI clearance, certificate of basic training, transcript TOR, yan, documentary, stamps, tapos ito sa renewal, ito pangalawa, old, yan, old Siemens book natin, kailangan natin yan. Siyempre, marriage contract kung for married woman, valid NBI clearance, certificate of completion for BT, yung basic training natin. Kung loss or damage, ito kailangan magpanotaryo kayo. Tapos, kung valid pa, tapos, dalawang documentary stamp. So, yan po, dito tayo sa pangalawa. So, i-save nyo agad dyan, yung mga requirements na yan. I-screenshot nyo or ilista nyo para maihanda nyo. So, ito pong mga kailangan na ito, mga requirements na ito ay kailangan yung picturean or i-scan nyo ng inyong mga mobile phone. So, ang gamit po natin ngayon sa instruction na ito is yung cellphone ko. So, picturean nyo o scan nyo, mag-download kayo ng scanner kung wala kayong scanner para ready na lahat para sa application natin mamaya. So, kailangan natin yan, yung mga scan o yung mga picture ng mga requirements na ito. Yan, NBI clearance, yan.
kailangan natin yan na i-scan at i-upload natin po yan. So yan, nakita natin yung mga requirements. So balik tayo dito sa taas, click natin itong start. Yan, ito yung makikita nyo, mapapansin nyo dito sa taas, right upper corner, mayroon ditong nakalagay na 30. Ito po 30 minutes. Ito yung allowed na binibigyan tayo ng 30 minutes para makumpleto natin yung application. Kung lumampas po dyan na maggagawa kayo ng panibagong application, kung kailangan na tapusin natin yan within 30 minutes. So mabilis lamang po ito kung nakahanda na yung mga scan documents nyo. So click natin yung agree sa baba. Ito, click agree. Then hahanap po tayo dito ng schedule kung saan tayo magpapa-appointment. So click natin dito kung saan, halimbawa dito tayo sa SM Manila, pili tayo ng date. Yan, halimbawa April, punta tayo ng May dahil siguradong lockdown ngayon, wala pang silang schedule. Yan, May 11 set tayo. So no available slot, May 29. So yan, no available slot. So pili tayo ng ibang branch. So for ano lang naman ito, for tutorial, pili tayo dito sa Batangas. Subukan natin. Batangas. To May, dito tayo sa May dahil ngayon nga naka-lockdown tayo. Subukan natin na May 22. Yan. May 22 meron na po. Batangas sa branch po ito. So yan, pipili kayo kung may date na, pipili kayo dito ng oras. Ito yung date na pinili natin, yan. Tapos sunod natin itong oras, yan. Pili natin itong pinakauna. Tapos click natin itong next. Application details. Yan. Dito sa number 2, select document type. So yung sa atin SRB, yan. Itong pangalawa, Seafarer Record Book. Click natin yan. Tapos dito sa baba nakalagay overseas. Yan. Tapos click natin yung next sa baba. Your info. Overseas. Ito, hindi natin na click yung application type dito sa taas. Click natin yung application type. Sorry, hindi ko na-click. Kung ito yan, renewal. Pero sabi ng Marina guys, kahit renewal lang, i-click nyo is itong new. Yan, new application. Kahit renewal kayo, uulitin ko, kahit renewal, ang kailangan na pipiliin nyo is yung new issuance. Ito, yung pinakauna. Type of application. So, inuulit ko guys para maliwanag. Kahit renewal po kayo, ang i-click nyo is yung new. Tapos, dito na tayo sa next, sa baba. Yan. So, hindi natin na-click kanina. So, yan. Kailangan natin na pilapan lahat ng information dito. So, guys, dahil hindi naman ako mag-re-renew, hindi ko na ito pipilapan. Ipinakita ko sa inyo kung ano yung proseso. Pag napilapan nyo na lahat yan, punta kayo dito sa scan documents. Yan, lahat ng information ilalagay nyo. Mahalaga yung naka-asterisk na pula o yung red na asterisk. So, kapag okay na lahat, napilapan nyo na, kailangan nyo na pumunta dito sa next, scan documents. So, yung mga in-scan nyo na documents, sinabi ko kanina, i-upload nyo yun. So, ipapakita ko sa inyo dahil hindi tayo makakatuloy doon. Hindi naman tayo nag-fill up. Meron akong screenshot dito na inihanda. So, yan guys, dahil hindi naman ako nag-fill up. So, meron akong screenshot dito, yung mga dati kong application nung nagkumuha ko ng SID. So, pareho lang po ang process ng SID at saka ng SRB. So, ito, kapag okay na, napilapan nyo na lahat, na-submit nyo na, okay na yung mga scan documents mo, mag-i-email po sa inyo itong
Marina. Ito SID SRB yan, marina.gov. Ito yung email niya. Ito yung ma-receive nyo. Tapos may nakalagay dito sa baba, yan. Confirm your appointment. So, pipindutin nyo yan, confirm your appointment. Pag napindot nyo na yan, may dadating uling isang email. Ayan guys, makikita nyo, your appointment is now confirmed. So, kapag okay na-confirm nyo na, mapapansin nyo dito sa baba, may nakalagay na application form. So, yung application form na yun guys, kailangan nyo yan i-print o kaya i-save nyo, screenshot sa inyong mga cellphone, dadalhin nyo yan sa oras at sa araw ng inyong appointment. So, kailangan 1 hour before, nandun na kayo sa branches kung saan kayo nag-apply. So, ito yung dadalhin nyo kung na-print nyo or screenshot para ipakita nyo. Yan, ginilitan ko lang yan para maitago yung mga information. Pero ganyan yung ma-receive na email nyo or yung lalabas kapag pinindot nyo itong application form. Dadalhin nyo yan, huwag nyo kakalimutan dahil meron niyang reference number. So, yun lang guys. Ganun lang kadali ang renewal ng ating CMAS book. Kung may mga tanong kayo, mag-comment na lang kayo at doon na lang natin sa comment section pag-usapan. So guys, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe at i-share nyo na rin sa iba yung ating video. At huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell para ma-update kayo kung may bago tayong videos or kung meron tayong update. So guys, yun lang at thank you and God bless.